what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tila isang malaking babala po, no? O isang malaking mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Dito po sa China mga kababayan. No, dahil alam naman po natin na talaga namang etong China ay hindi po tumitigil, no, sa kanyang ginagawang panggugulo diyan po sa ating teritoryo sa West Philippine Sea mga kababayan. No, kaya etong ating Pangulong Bongbong Marcos ay tila nagbigay, no, ng isang babala o pahiwatig dito sa China. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Yan, no? Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so wag na natin patagalin mga babayan. Ano nga ba itong naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, dito sa China? Dahil talaga namang maraming nagulat po, no, sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito. No, alamin natin to dahil no, neto nga lang ay nagkaroon po ng anibersaryo ang ating Philippine Navy. No, yung Philippine Navy natin, saludo po sa inyo sa inyong pagbabantay diyan sa ating teritoryo, so lalong-lalo na sa West Philippine Sea at sa iba't ibang dako, no, ng katubigan ng Pilipinas mga kababayan. Okay? Alam din natin, no, na patuloy na pinapalakas ng ating gobyerno ang hukbong sandatahan ng ating bansa, lalong-lalo na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. No? Sang-ayon ba kayo, no, sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lalo pang palakasin, no, at patatagin ang ating depensa dyan sa West Philippine Sea? I-comment nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright, so alamin natin itong balita na to mga kababayan. Okay, so tara, let's go. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Okay, so we will continue to exercise mga kababayan. Ibig sabihin, kung ano yung karapatan natin, no, dyan sa West Philippine Sea, ay pagpapatuloy lang natin ang pagbabantay po dyan. No? Yun po yung mensahe dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isang napakalaking mensahe yan sa China mga kababayan. Dahil ito nga po mga barko ng China ay walang tigil, no, na nandiyan sa West Philippine Sea, hinaharas yung ating mga barko, di ba? Lalo na, no, yung mga barko na nandiyan na nagbabantay po, no, sa mga isla natin. Di ba? Tapos etong China naman, no, patuloy silang hinaharas mga kababayan. Kawawa naman yung ating mga dyan, mga Philippine Coast Guard, no, at yung isa pa rin, no, yung Bureau of Fisheries, no, hinaharas din nila yung mga yan mga kababayan. Alam niyo, napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinapalakas, no, yung ating puwersa dyan para magbantay na rin do sa ating mga kababayang mangingisda na nandiyan po sa West Philippine Sea. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Yun? Walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Ito ang muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika-127th founding anniversary ng Philippine Navy sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kanina. No, wala tayong isusuko, mga kababayan, hindi po kagaya ng mga nakaraang administrasyon. Diba? Hindi lang sinuko, no? Pinabayaan pa nila yung China na magtayo ng mga artificial island dyan. Na siya ngayon nakikita natin napakalaking problema natin. No, alam nyo kung hindi po yan ginawa ng mga nakaraang administrasyon na pinabayaan, yung mga isla na yan, no? Hindi nila pinabayaan na ganyan-ganyanin na makapagtayo ng mga artificial island, yung China po dyan, mga babayan, baka wala tayong ganito kalaking problema ngayon. Diba? So, pinabayaan nila na makapagtayo sila, yung China dyan, ng mga artificial island nila.
So ano nakikita natin ngayon? Ayan. Mas lalo silang lumapit. Kung dati doon lang sila banda sa may bandang itaas lang, no? Na yun yung gusto nilang kinukuhanin, 'di ba? Ngayon inuunti-unti na nila. No, hanggang malapit na sila ngayon dito sa ating bansa. Yun yung sinasabi natin, no? Na yung strategy ng China, unti-unti kakainin yung mga ano na yan, yung mga isla na yan hanggang sa wala nang natitira sa atin, no? At na-establish na nila ng tuluyan yung kanilang pinagigiitang 10-dash line dyan. Pero kung yung mga nakarang administrasyon, mga kababayan, ay kagaya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na tuloy-tuloy, no, na pinapalakas yung ating hukbong sandatahan, no, na tuloy-tuloy, no, na pinaparami yung ating mga barko ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, kung kagaya pa po, dati pa na ginagawa yan ng administrasyon, no, ng Pilipinas, mga dating administrasyon. Aba, hindi lang po yan yung mga barko na meron sana tayo ngayon. Diba? Wala pinabayaan nila. No, after po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., wala nang naging upgrade ata dyan sa mga barko ng ating bansa. No, sa mga barko ng Philippine Navy, wala na ata naging upgrades dyan. Sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Diba? Ngayon lang natin halos nakita na sadyang dumami po. No, yung mga barko pa na paparating, yung mga in-order ng ating gobyerno sa iba't ibang supplier sa iba't ibang panig ng mundo, no, pati yung mga eroplano natin. 'Di ba mga kababayan, napakalaking tulong po niyan sa pagbabantay ng ating teritoryo, no, ng soberanya ng ating bansa, especially diyan nga po sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Okay, so yan naman yung hindi rin makita, no, ng mga kababayan nating tila nabubulagan. Diba? O tuloy natin to. Kasabay nito, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng 2 bagong vessel ng hukbong dagat. Ito ay ang BRP Miguel Malvar at ang BRP Albert Magini. May bago tayong 2 barko. Diba? Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati wala tayong nababalitaan ganyan Diba? Parang tila, hindi ko nga napapanood dyan sa media Dito makikita natin ang BRP Miguel Malvar, isa sa pinakabagong asset ng Philippine Navy. Madaragdag ito sa mga barko na magbabantay sa teritoryo ng bansa. Yun. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya hahayaan na may lumapastangan sa soberanya ng bansa. Diba? Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Yun. Ang BRP Miguel Malvar ang kauna-unahang guided missile frigate ng bansa na may advanced sensors at weapon systems. Nakadisenyo ang 118-meter vessel na ito para sa long-range multi-role combat operations. Abril ngayon taon, dumating ang barko na ito mula sa South Korea. Ang BRP Albert Magini naman ay isang missile-capable patrol vessel. Ginawa ang vessel na ito para naman sa rapid interdiction at coastal operations. Nangako ang flag officer in command ng Navy na si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta na gagampanan nila ang kanilang mahalagang tungkulin sa bayan. As we commemorate our 127th anniversary, there is clarity on what we must do moving forward. And that is to uphold our mandate of asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Nagpahayag naman ng patuloy na suporta si Pangulong Marcos sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Diba? In line with these endeavors, this administration remains resolute in its agenda of a future-ready and modernized armed forces of the Philippines. Nel Maribuho, Diba? Yun yung maganda mga kababayan, no, na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po ito na isang mensahe sa China, no, na hindi po na isusuko ng ating bansa yung mga teritoryo na kanilang kiniklaim. Sana lang mga kababayan na yung susunod po na Pangulo, no, ng Pilipinas ay ganun din yung magiging stand dyan, no, sa West Philippine Sea. No, na hindi natin pababayaan yan na makuha ng China.
No, sana lang yung mga senador na iniluklok natin, mga ibinoto nating mga senador, no, ay ganun din. No, kagaya ng ni Senator Tolentino, sayang lang, no, hindi nanalo. 'Di ba? Makikita natin siya talaga yung may puso, no, sa pagbabantay at sumusuporta, no, sa proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating po diyan sa West Philippine Sea. Okay, so yan, anong masasabi niyo dyan mga babayan? Paki-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's a Mobs TV. Peace. I'm out.